lumilindol na sa buong mundo. Panoorin po natin. Isang seryosong balita ang ating tinututukan ngayon matapos yanigin ng sunod-sunod at malalakas na lindol ang iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Japan, Northern California at partikular na sa Venezuela kung saan meron pong naganap na magnitude 7.1 at 7.5 na pagyanig na nagpabagsak po sa mga matataas na gusali at nag-iwan ng libo-libong biktima. Napakabigat po sa puso na marinig ang mga balitang katulad nito dahil ipinapaalala nito sa atin kung gaano kabilis magbago ang takbo ng ating mga buhay. Sa isa pong iglap, ang mga bagay na akala po natin ay matatag at ligtas ay biglang nayayanig at nawawasak. Ang ganitong mga kaganapan ay nagdudulot ng matinding kaba at takot sa maraming tao, lalo na kapag sabay-sabay itong nangyayari sa magkakaibang bansa. Normal lang po na makaramdam tayo ng pagkabahala dahil nakikita natin ang limitasyon ng lakas ng tao laban sa kapangyarihan ng kalikasan. Marami po sa ating mga kababayan ang nagsisimula ng mag-isip at mag-alala kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa ating planeta sa mga panahong ito. Kapag binuksan po natin ang Biblia, makikita po natin na ang mga ganitong malalakas na pagyanig ay may malalim na koneksyon sa huling panahon. Noon pa man po, ibinahagi na sa atin ng Panginoon na ang kalikasan mismo ay magpapakita po ng mga hayag na palatandaan bago ang kanyang muling pagbabalik. Ang layunin ng mga paalalang ito po ay hindi para takutin tayo. Ito po ay isang paalala at nais ng Diyos na bigyan tayo ng sapat na babala at paalalahanan tayo na maging handa sa aspeto ng ating espiritual na buhay. Sa ating mga buhay, madalas po tayong maging masyadong busy sa pag-aalaga sa ating mga material na ari-arian at mga plano para sa hinaharap. Ngunit ang mga ganitong trahedya po ay patunay na ang lahat ng bagay sa lupa ay pansamantala lamang at pwedeng mawala anumang oras. May isang mahalagang detalye na itinuro si Jesus nang magsalita siya patungkol sa mga huling araw. Inahalin tulad niya po ang mga sakuna at lindol sa tinatawag na birth pains o ang simula ng hirap ng isang ina na manganganak. Ang ibig sabihin po ng kontekstong ito ay habang papalapit ang takdang oras ng pagtatapos, ang mga pagyanig po ay mas magiging madalas, mas malakas at mas mararamdaman sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga pangyayaring ito po ay nagsisilbing alarm clock para sa ating natutulog na pananampalataya upang gumising tayo at maging alerto. Tinatawag po tayo nito na mag-reflect sa ating relasyon sa Diyos at huwag nang ipagpabukas ang pagpili sa tamang landas. Sa halip po na manghina ang ating mga kalooban, ang bawat balita ng lindol ay dapat magtulak po sa atin na mas kumapit ng mahigpit sa Panginoon dahil siya lamang po ang tanging pundasyon na hindi kailanman magigiba kahit pag gumalaw ang buong mga lupa. Pinaalalahanan tayo sapagkat maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian, magkakaroon ng taggutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga po na sa gitna ng mga nakakatakot na balita, ang ating puso ay manatiling nakatali sa pag-asa na nagmumula sa Diyos. Mga kapatid, ang huling panahon ay paalala na ang kasaysayan ng mundo ay may patutunguhan at ang Panginoon ang may hawak ng ating buong kinabukasan. Ang pinakamaganda pong paghahanda na magagawa natin ngayon ay ang pag-aayos ng ating sariling buhay, ang pagpapakita ng pagmamahal sa ating pamilya at ang pagtulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya. Ang buhay po sa mundo ay pwedeng magbago sa loob ng isang segundo, pero ang kaligtasan na ibinibigay ni Jesus ay permanente. Huwag po nating hayaan na madaig tayo ng takot
Gamitin po natin ang pagkakataong ito para mas mapalapit sa Kanya at maging channel ng pag-asa sa mga taong nawawalan na ng lakas ng loob. Sama-sama po nating ipanalangin ang kaligtasan ng mga bansa at patuloy nating bantayan ang ating espiritual na kalagayan. Mga kapatid, ang matatag na pananampalataya ay hindi natatakot sa pagyanig ng mundo dahil alam nito ang Diyos ang may hawak ng ating buong bukas. Amen. Share this message and you can follow this page dahil araw-araw po tayong nagbabahagi ng patungkol lamang sa ating Panginoong Jesus. This is all for Jesus.